Hello everyone! My name is Regine Epek Shomon. Nakasalukuyan kumukuha ng Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies, or nagpapakadalubhasa sa Ariling Panlipunan. Sa aking pangunawa, sa Rizal Law, nagkakaroon ito ng mga pangunahing kontrobersiya sa panahon ng pagbuo at ratifikasyon nito noong dekada 1950. Ang first main controversy during the creation of Rizal Law is yung nationalismo versus the religious sensitivity. Sabi talaga dito na isa sa mga pinakamahalaga na kontrobersiya na nag-ugat sa Rizal Law ay ang alitan sa pagitan ng pagpapalaganap ng nationalismo at pagbibigay-pugay sa sensitibidad sa relihiyon. Ilan kasi sa mga grupo ng Katoliko sa Pilipinas ay tumutol sa batas dahil naniniwala silang ito ay magdudulot ng pagkondena sa simbahang Katoliko. At ipinapakita nga daw kasi ni Dr. Rizal sa kanyang mga akda ang kritisismo sa ilang bahagi ng kolonyal na pamamahala ng mga Kastila, kasama na ang mga impluensya ng mga praile. At naniniwala rin sila na ang mga isinulat nga daw ni Jose Rizal ay anti-katoliko at maaaring magpahina sa pananampalataya nga daw ng mga tao pagdating sa religion. Ayun, o relihiyon. And then, the next controversy during the creation of this Rizal Law ay yung paghiwalay ng simbahan at estado. Dahil nagdulot nga ito ng mga tanong ukol sa paghiwalay ng simbahan at estado, ang Rizal Law ay pinanukala ng mga tumutol na ang pamahalaan ay nga dapat na hindi na ngengealam sa mga usapin ukol sa edukasyon at pagpapalaganap nito sa mga gawaing pang-edukasyon. And then, yung hulang kontrobersiya na aking naunawaan is yung mas malawak na konteksto sa politika. Kasi nga, noong 1950 ay panahon ng malawakang pagbabago sa politika sa Pilipinas. At inaakala ng ilan na yung Rizal Law nga daw ay ginagamit ng gobyerno upang itaguyod ang kanilang pansariling politikal na hadikain. At ito ay nagdagdag ng kontrobersiya sa paligid ng batas. At sapagkat may naniniwala na ito ay ginagamit para sa pansariling kapakinabangan. No? Then, kaya kahit ganun pa man na maraming kontrobersiya, sa kabila ng mga kontrobersiyang ito ay o mga inaalala ng mga tao, naipasa rin naman ang Rizal Law at nananatili itong epektibo sa Pilipinas. Ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng pamahalaan sa pagpapalaganap ng nasyonalismo at kamalayan sa kasaysayan. Bagamat nagpapatuloy ng mga pagtatalo ukol sa pagpapatupad at epekto nito, ang batas ay naging isang paksa ng mga legal na pag-aaral at pagtatalo ukol sa kanyang kahalagahan sa modernong lipunang Pilipino. Kaya naman, dadako tayo sa pangalawang katanungan na gaano nga ba kahalaga na pag-aralan ang Rizal o dapat nga bang tanggalin ito sa mga paaralan or college universities o hindi dapat? Para sa akin naman sa aking palagay, malalim yung kahalagahan na pag-aralan ng ang buhay ni Rizal o na hindi dapat mawala yung Rizal subject. Kasi nga, papasok dito yung pagpapahalaga sa kasaysayan at kultura. Kasi ang pag-aaral kay Rizal ay pagpapalaganap ng pag-unawa sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. At ito ay mahalaga para sa mga kabataan na maunawaan ang kanilang mga pinagmulan at mga pagsubok na hinaharap sa kanilang mga ninuno, 'di ba? Tingnan mo, yung una pa lang na sinasabi na pagpapahalaga sa kasaysayan at kultura, doon pa lamang na alam na natin na hindi dapat tinatanggal yung Rizal subject. At pangalawa is yung pagpapalaganap ng nasyonalismo. Ang mga ideya ng prinsipyong itinaguyod kasi nga ni Rizal tungkol sa pagmamahal sa bayan at pagtutol sa pang-aabuso ng mga dayuhan. Kaya, dapat patuloy natin mahalin yung bansang ating pinagmulan, di ba? At pangatlo is yung pagpapaunlad na kritikal ng pag-iisip ng mga mag-aaral. Kasi nga, ang mga sulatin kasi ni Rizal, di ba, ay nagtataguyod ng kritikal na pag-iisip at pagsusuri ng mga isyu sa lipunan. Ay nagpapalakas ng kakayahan ng mga mag-aaral na mag-isip ng malalim at magkaroon ng perspektibong may kabuluhan. At kaya,
Kaya naman ang pag-aaral ng Rizal ay pwede rin natin magamit bilang inspiration si Jose Rizal or si Dr. Jose Rizal. Bagamat patay na siya, pero yung mga konsepto at prinsipyong iniwan niya sa atin, patuloy nating nagagamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya, sa madaling salita, ang Rizal subject ay mahalaga at hindi dapat mawala kahit sa ang paaralan dahil hindi lamang tungkol kay Rizal bilang isang tao, kundi pati na rin sa mga halaga at prinsipyong kanyang itinaguyod nung nabubuhay pa siya at pinaglaban niya tayong mga Pilipino. At ito ay isang bahagi ng pagpapalaganap ng pagmamahal sa bayan at pagpapalakas ng pagkakakinlanlan ng mga Pilipino. Bilang tayong Pilipino, kaya lagi nating mamahalin ang bayan natin o ang ating pinagmulan. Maraming salamat sa pakikinig.